Magandang araw! Naisip mo ba kung paano mo natututuhan at natamo ang iyong wika? Maraming teorya ang lumilitaw kung paano nga ba tayo natututo ng ating wika. Sa minuturong ito, aking tatalakayin ng 4 na teorya sa pagkatuto at pagtamo ng wika mula sa mga dalubhasa. Una ay ang teoryang behaviorism. Ang tagapagtaguyod nito ay si B.F. Skinner. Ayon sa teoryang ito, ang mga bata ay pinanganak na may kakayahan sa pagkatuto ng wika at ang kanilang kilos at kawi ay maaaring hubugin ng kanilang kapaligiran. Ayon sa mga behaviorist, ang pagkatuto ng wika ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay hanggang sa maitatak na at maging bihasa ang bata sa tamang anyo nito. Pangalawang teorya ay ang teoryang innative o built-in. Ang tagapagtaguyod ng teoryang ito ay si Noam Chomsky. Ayon sa kanya, ang bata ay pinanganak na may likas na talino sa pagtamo at pagkatuto ng wika at likas itong nililinang habang ang bata ay lumalaki. Ayon din kay Chomsky, mayroong personal na abilidad ang tao at ito ay tinatawag na Language Acquisition Device o LAD. Ito ay ang aparato na matatagpuan sa ating utak. Ayon sa teoryang ito, ang LAD ay tumatanggap ng mga impormasyon mula sa anyo ng wika, kung kaya naman likas din natututuhan ang paggamit nito. Pangatlo ay ang teoryang cognitive o learn. Ang tagapagtaguyod ng teoryang ito ay si John P.J. Ayon sa kanya, ang pagkatuto ng wika ay kaugnay ng kakayahan nitong mag-isip. Ito ay nakapokus sa pagtuklas at pagkatuto. Ayon sa teoryang ito, ang pagkatuto ng wika ay isang pag-unlad kung saan ang isang tao ay kailangang palaging mag-isip at gawing kapaki-pakinabang ang bagong natutunang kaalaman. Mula rito, mas mapauunlad niya ang pagkatuto ng wika. Ang teorya ring ito ay nagsasaad na ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto, sapagkat kung ang isang tao ay nagkamali, matututuhan niya ang tamang paggamit ng wika buhat sa pagkakamali niyang nagawa. Pang-apat ay ang teoryang makatao o a student learned. Si Stephen Krashen ang tagapagtaguyod ng teoryang ito. Ayon sa teoryang ito, mahalagang salik ang pandamdamin at emosyonal ng isang tao upang siya ay matuto ng isang wika. Ang teoryang makatao ay nakaangkla sa teorya ni Stephen Krashen na affective filter hypothesis. Sinasaad sa teoryang ito na magtatagumpay ang pagkatuto ng isang tao kung ang angkop na kapaligiran ay may kawilihan at positibong saloobin sa pagtanggap ng bagong kaalaman. Kung hindi matutugunan ng damdaming ito, maaaring hindi magbunga ng pagkatuto. Narito ang mga halimbawang gawain na maaari nating gawin at ilapat sa realidad ng pagkatuto ng wika.